Patuloy ang pag-usbong ng plano ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy sa ilalim ng modernization program nito, kasabay ng lumalalim na ugnayan sa bansang Japan. Sa pinakabagong ulat, muling lumutang ang posibilidad ng paglipat ng Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, patungo sa Pilipinas, isang hakbang na maaaring magbago sa antas ng operasyon at presensya ng hukbong dagat ng bansa sa rehiyon. Bagaman dati ay pinag-uusapan ng ideya ng pagkuha ng isang flagship-level vessel tulad ng Shirane-class destroyer, lumalabas ngayon na mas praktikal, mas mabilis, at mas abot-kayang opsyon ang Abukuma-class. Ang mga barkong ito ay itinuturing na maaasahang workhorse ng JMSDF sa loob ng mahigit 3 dekada na dinisenyo para sa anti-submarine warfare, convoy escort missions at sa coastal defense operations. Ayon sa mga ulat mula sa Defense Circle sa Tokyo at Maynila, inaasahang 6 na Abukuma-class ang maaari pang mailipat sa Pilipinas sa loob ng susunod na 2 taon. Ang mga barkong ito ay nakatakdang i-decommission sa Japan bilang bahagi ng pagpapalit ng JMSDF sa mas bagong Mogami-class frigates, ngunit nananatiling nasa mahusay na kondisyon ang ilan sa mga ito at maaaring ma-upgrade para sa bagong tungkulin sa Philippine Navy. Sa kasalukuyan, pinagpaplanuhan ng 2 panig na magsagawa ng Joint Visual Inspection, JVI, sa Agosto 2025. Sa nasabing inspeksyon, susuriin ng mga opisyal ng Philippine Navy ang kabuuang kondisyon ng mga barko mula sa integridad ng hull at propulsion system hanggang sa electronics, sonar, radar at weapon mounts. Ang resulta ng pagsusuring ito ang magiging basehan kung alin sa mga barko ang uunahin o angkop sa mga kinakailangan ng Pilipinas. Kung matutuloy ang transfer, magiging mahalagang bahagi ng proseso ang modernisasyon. Inaasahan na papalitan ng mga lumang sistema ng komunikasyon, radar at sonar ng mas modernong kagamitan upang maging tugma sa kasalukuyang command and control network ng Philippine Navy. Maaari ring isama sa upgrade package ang paglalagay ng modern electronic warfare suites, missile launchers at close-in weapon systems, CIWS, para sa mas mahusay na depensa laban sa mga banta sa himpapawid at dagat. Tinitingnan din ang posibilidad na ang ilang Abukuma-class ay gawing mini flagship vessel, lalo na kung lalagyan ng mas malawak na command facilities at helicopter deck na maaaring magsilbi sa anti-submarine warfare, search and rescue at maritime surveillance mission. Ito ay magiging malaking tulong sa kakayahan ng Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang tensyon at pangangailangan sa mas matatag na presensyang pandagat. Sa mga kabilang banda, nananatiling hamon ang gasto sa pagpapanatili at modernisasyon dahil bagaman mas mura ang transfer kumpara sa pagbili ng bagong frigate, nangangailangan pa rin ito ng malaking pondo para sa retrofitting, pagsasanay ng tauhan at supply ng piyesa. Mayroon ding legal na aspeto na kailangang ayusin dahil sa mga limitasyon ng Japan sa pag-export ng lethal weapon systems na maaaring magdulot ng pagbabago sa orihinal na armas ng barko bago ito ipasa sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa Shirane-class destroyer na unang binanggit sa mga diskusyon noong nakaraang taon, ang Abukuma-class ay mas maliit at mas madali sa pagpapatakbo, ngunit hindi kasing lakas sa armamento at kakayahan sa command operations. Gayunpaman, nananatili itong malaking pag-unlad para sa Philippine Navy, lalo na sa pagbibigay ng karagdagang barko para sa mga misyon sa karagatan, anti-submarine warfare, at maritime patrol. Ang pagkakaroon ng mga Abukuma-class destroyer escort ay magbibigay din ng mas malaking papel sa Pilipinas sa mga multinational maritime exercises, humanitarian assistance and disaster response operations,
at regional security cooperation kasama ang Japan at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng proyektong ito, nakikita ng mga eksperto na mas lalakas ang kakayahan ng bansa na protektahan ang mga karapatan at interes nito sa West Philippine Sea at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific. Sa ngayon, wala pang pinal na kasunduan, ngunit ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, nananatiling positibo ang pananaw ng dalawang pamahalaan. Ang Japan ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang Official Security Assistance OSA program, habang ang Maynila ay nananatiling bukas sa lahat ng oportunidad na magpapalakas sa depensang pandagat kapag naisakatuparan ang paglipat ng Abukuma-class destroyer escorts ay magiging makasaysayang hakbang para sa Philippine Navy, hindi lamang bilang karagdagang puwersa sa laot, kundi bilang patunay ng lumalalim na kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Isa itong konkretong simbolo ng paglipat ng bansa mula sa pagiging brown water navy tungo sa pagiging isang mas modernong green water force na handang tumugon sa mga hamon ng rehiyong Indo-Pacific sa mga darating na taon.